So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, breaking news. This is the final countdown laban kay Vice President Sara Duterte dahil kasado na po. Oo, ang third impeachment complaint laban sa ating vice presidente. So, ang inihain nila mga minamahal, ang kaso ng mga complainant ay patungkol po sa betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution, malversation, and technical malversation and bribery. Yan po yung reason nila kung bakit sila nag-file ng third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, sino nga ba yung nag-file ng third impeachment complaint? Wala pong iba kundi yung mga priest, yung mga missionary, at yung ibang mga abogado. Di ba na-open ko sa inyo yan mga minamahal na merong magpa-file ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte pero mga pari. Yung nauna kasing nag-file, yung Makabayan Black, tapos yung Liberals Party, yan sila yung nauna nag-file. Sinundutan naman ni Trillanes yung Magdalo. Ang expected ko talaga dito sa pangatlo is yung mga kongresista. Kasi, 'di ba, according kay Secretary General ng Kamara na si Velasco, kinausap daw siya ng ilang mga kongresista na wag mo munang ibigay sa Office of the House Speaker yung impeachment complaint. Wag mo munang i-transmit kasi meron pa pong magpa-file. Ang expect ko talaga na magpa-file mga minamal is yung mga kongresista. Yun pala, kinausap lang siya ng isang kongresista kasi meron siyang ini-endorso na magpa-file. Sino ba yung kongresista na nag-endorse nito, mga minamahal? Ito po ay si Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado, which is sa NGO nga po, mga minamahal. Kawani po ito ni former Vice President Leni Robredo. Alright, basahin natin itong balitang to. Priest, NGO member filed third impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. So, several Catholic priests, religious group, and lawyers filed on Thursday the third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in connection to the alleged misuse of confidential funds. So, ang lawyer nila ay si Virgil Ligutan. Siya po yung nag-represent ng mga complaints na isinabmit dito nga po sa Office of the House Secretary kay Reginald Velasco. So, among those listed as complainants, there are 6 priests from the Diocese of Novaliches, Order of Camalites, and Congregation of Mission, leaders of non-government organization Stop Corruption Philippines and Stand Up for Good Rosary Group, and the Union of People's Lawyer in Mindanao, and a lawyer. So, sa madaling sabi, meron pong mga missionary group, meron pong pare, at mga abogado ang nag-file ng complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano yung hinaing nila? Sinasite nila sa culpable violation of the Constitution, itong si Sara Duterte, invoking the betrayal of public trust, plunder malversation, technical malversation, and bribery. Yan po yung sabi ng abogado na si Ligutan. This is primarily based on how the office of the Vice President, how the sitting Vice President of the Public disburse of the millions within 11 days without proper document. So, yung issue dito is yung patungkol sa 125 million confidential funds spent within 11 days. Alright, Ligutan said the complaints is endorsed by Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. and AAMBIS OWA Party List ni Lex Anthony Colada. So, si Bordado po, mga minamahal, uulitin ko, yung nag-endorso ng impeachment complaint na to. At yung lawyer ng mga nag-file na ito ay si Ligutan. Baka malito kayo. Bordado is the running mate of the former Vice President Leni Robredo, who is running for the mayor of the Naga City. Colada is currently a House Deputy Minority Leader. Duterte has denied allegation of irregularities in the use of confidential funds
at the office of the Vice President and the Department of Education that she led until July this year. What do we expect? Malamang i-deny niya yan. Sino ba naman yung nagnanakaw na aminin niya yung totoo? 'Di ba? Expect na talaga yan na i-deny yan ni Vice President Sara Duterte. So, ang kailangan niya lang talagang gawin, gumawa ng mga issue, diversionary tactics, para hindi mapag-usapan yung confidential funds issue niya. So that para matabunan yung mga pineke nilang mga pangalan, 'di ba? Pineke nilang mga tao, inimbento nilang pangalan, gagawa na lang sila ng another issue para tabunan itong ginawa nilang kabalbalan sa ating bayan. Tingnan nyo, anong ginawa ni Sara Duterte. O, diba? Yung assassination plot, yung siya daw ay ginigipit, kung ano-ano pa, ang dami niya pang sinabi. Matabunan lang po, mga minamahal, itong kanyang issue na umaalingaso. Kahit tabunan naman yan ni Sara Duterte, ang baho ay umaalingaso pag yan talaga ay mabaho. Alright. She has also said this allegation which have been the subject of the House hearing, a part of an attempt to discredit her ahead the 2028 election when she is the projected to run for president. Ay, mga minamahal, sa isip niya lang yan na, ay, hindi, dinidemolish nila ako kasi ayaw nila na tumakbo ko sa 2028 election. Pasensya na, sinisipon ako. Putragisan talaga tong ulan na to, nakakainis eh. Lumabas lang ako na wala akong payong. Tingnan nyo mga minamahal, tumutulo yung sipon ko. Nakakairita, tumutulo yung sipon ko, wala dito yung towel ko. Shoutout nga pala sa mga taga Northern Samar dyan, especially dito nga po sa lugar namin. Grabe yung ulan, sobra-sobra, nakakasakit na siya mga minamahal. To the point na lumabas ka lang ng saglit para bumili ng bibilhin mo. Inutusan lang ako ng mama ko bumili ng sibuyas, tapos ganito na yung nangyari sa pagmumukha ko. Grabe, sinipon na ako, nagluluha-luha yung mata ko ngayon, nakakaloka. Alright. By the way, take care sa inyo dito sa Northern Samar, ang ulan talaga. I don't know. Bakit ganito? Grabe yung low pressure area dito sa amin. Ang lala. Oo, hindi kami makapag-caroling, charis. Matanda na ako. Hindi na ako nagka-caroling. Alright. Ingat sa inyo So, I welcome that. Finally, na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang ipa-file nila since last year pa. Duterte said December 10 after the first complaints were filed against her. Pero yung totoo dyan mga minamahal, kinakabahan na yan si Vice President Sara Duterte. Pinapamukha niya lang talaga na strong and siya, independent. Yung parang ganun yung classic na matapang. Pero ang totoo dyan, natatakot na siya. Kagaya ng kanyang ama. Yung nagmumukhang matapang on public, pero tingnan nyo, si Harry Roque, tinawagan niya noon, 'di ba? Ang sabi niya, Roque, baka anytime arestuhin na ako ng mga sundalo dito. Ito namang si Roque, imbis na tumulong, ikinontent pa itong si Digong. Nakakaloka, 'di ba? At least kung meron man tayong impeachment case, masasagot na akong yung mga ina-accuse nila sa akin. Alright. So, mga minamahal, para sa akin I am favor sa impeachment. Mag-usap tayo masinsinan. Pabor po ako sa impeachment, but hindi po enough yung time natin. At I feel na hindi enough yung magagather natin na votes dyan sa Senado. Kahit na-feel na natin na majority dito sa Kongreso, hindi natin magagaranti na majority yung votes dyan sa Senado. Kasi madaming mga kupal dyan. Nandyan si Bato, nandyan si Binay, di ba? Na ngayon pa lang nagpapahayag na sila ng against sila, si Robin, si Go, si JB Ejercito, sino pa ba? Diba? Ang dami nilang mga nagpahayag dyan na against sila sa si Amy Marcos, sino pa ba? Meron pa akong narinig si Jinggoy Estrada. So, yung 16 votes, sobrang labo, mga minamahal. Medyo malabo as of the moment talaga. So, ang kailangan natin dyan, ligwakin muna natin yung mga senador na re-electionist. At lagyan natin ng mga katulad ni Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino. Yan yung ilagay natin dyan. For sure talaga, pro-impeachment yun dito kay Vice President Sara Duterte. Yun yung nafe-feel ko. Kasi, sayang naman mag-file tayo ng impeachment tapos hindi pa tayo sure sa boto kung kaya't baka at the end of the day tayo lang din yung mapahiya,
'Di ba? Kaya nga sabi ng ating presidente, wag muna kasi alam niya yung taktika, yung galaw ng mga kongresista ng mga naandyan. So kaya sinabi niya ata doon sa isang text message na maybe na wag muna kasi Sara is not important today. Hindi pa naman siya important. Pero if we continue the impeachment complaint sa katapos ng midterm election, then I think mga minamahal finally magpo-proceed yan. Ngayon, hindi enough yung time. Pero mas maganda pagsabayin plunder tapos impeachment, talagang naku, Gora Bells yun. May buga tayo doon. Pero yung kasi ngayon, yung impeachment, hindi ko naman sa tinatanggalan ng pag-asa. Okay naman. Kaya nga lang kung ngayon gagawin, hindi enough yung time. Kulang yung oras natin, mga minamahal. Kulang na kulang. Lalo pat magmi-midterm election na, may midterm election na, and then yung ibang mga mga senador dyan, mga pro-Sara. So, instead of voting pro-Sara senador, bakit hindi natin i-try si Kiko or si Bam, sila Benjo Abalos, yan, sila Busita, Lacson, Soto, 'di ba? Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan!